tanda ng paggalang sa banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa kanyang liwanag, sa kanyang galak, sa kanyang lahat ng pawang kabutihan. Kaya't ang sino mang nagnanasa ng mabuti, huwag sa kanyang hihiwalay at tunay na idudulot niya. Kailan pa man handa niyang ibigay, sa gabi at araw man, sa mga anak niyang sa kanya'y patuloy na naghihintay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya ang tao ay nag-iimpok, nagtitipon, o naglilikom ng kabuhayan, pinaghahandaan niya yung habang nabubuhay sila, na kaya yung mayroon, pilit pa rin dagdag pa ng dagdag, puno pa ng puno, dahil maraming puhunan. Ngunit hindi naman alam kung kailan sadyang mamamatay. Nawa naman ang panawagan ng Ama ay ito, kung paano kayong nag-iimpok ng banga ninyo'y ayaw niyong mawalan ng laman. At di nyo naman alam kung kailan kayo babawian ng buhay. Isabay nyo na rin pag-impukan ang sa inyo'y kamatayan na magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat yun ay siguradong magaganap kanino man. Sapagkat walang hindi mamamatay, ngunit hindi lahat ay siguradong paroroon sa kaharian. Buhay ba ang Ama? At sino lamang ang paroroon? Yaong mga anak ng Ama na naghanda at inihanda ang kanyang kaluluwa, hindi lamang yaong kanyang kabuhayan sa lupa. Kaya kahabag-habag yaong impok ng impok sa lupa, nakakainin ng tanga, kakalawangin, mabubulok, maluluma, at iiwanan lamang. Subalit kay palad at matalinong ganap yaong taong pinaghahandaan ang kanyang kaluluwa. At doon sa kaharian ng Ama ay nagnanasang makasilay, makatahan, at di na lumisan pa. Yaon ng tunay na matalino ang wika nga niya, sapagkat tulad nga ng sinambit, ang pag-iimpok mo rito sa lupa ay hindi mo alam kung kailan ka babawian. Yaon na nga yung parang magnanakaw na di alam kung kailan daratan. Subalit, kung kalinsabay ng pagnanasang di gugutumin sa ilang taon na pinagnanasahang hanggang 10 taon, may nakaimbak na ako, hindi na ako kukulangin. Kung di ka man kinukulang sa 10 taong daratalya ang kamatayan mo, paano naman kung ang naibak mo at naimpok mo'y wala ka sa hinagap ng isip mo na ang kaluluwa mo, parusa pala ang kakamtan. Mga mahal, ang layunin ng gawain ito ay makapaghanda kayo, hindi lamang sa inyong pangbuhay pisikal, pamumuhay pisikal, kundi pamumuhay pang-espiritual at kaluluwa niyong maging taglay at nagiging taglay at naging taglay, may paroroonan na mainam. Buhay ba ang Ama?
Kaya't sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Mula kay Lucas. Huwag kayong humatol nang hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik-liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Sapagkat ang kanyang karunungan kung ano ang natutunan ay maitutulad, maihambing na rin sa kanya. At siya ng pawang katotohanan, mga mahal. Ngunit, ang wika nga, anak mo mang tinuruan mo kung paano maglaba, may kanya-kanya kayong pamamaraan. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan ng iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing. Gayong, hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata. Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Maliwanag ang katotohanan. Maraming tao ang masid ng masid, pinagmamasdan ng kapatid. Sa mabuting balita ay nakikinig. Ngunit umaandar pa lang isip at ang tenga ay dalawa pala ang napapakinggan. May pinakikinggan na kung sinasabi ng katabi. At pinakikinggan naman ang isa, yung sinasabi ng Espiritu. Eh paano kaya itong magiging iisa? Hindi ba't dalawa ang mapapakinggan niya? Kaya maglalaban ngayon ito. At nang nanalo si Satanas paglabas, alam mo ba, Eka, ang sinabi ni ganon ay ganyan. Hindi niya naunawaan yung mabuting sinabi. Yun pala, sa oras na yaon, ang aral na sinasabi, hoy anak, ba't ka mapanuri? Hindi mo naman sinasabi ang sarili mo, ba't ganon at ganyan? At nakikita mo ay yung kapwa mo. Mga minamahal, maraming taong ganito. Kung wala lamang gayong uri ng tao, at hindi nakikita ang nais sa kapwa-tao, ay makita lamang kung ano yung gusto at yung ayaw ay pupunahin ang pupunahin. Wala sanang hidwaan at alitan na kung ang gusto lamang ay maging kabutihan. Di bali sanang punahin mo yung kapwa mo, yung may malasakit ka. Pinagmamalasakitan mo na, ba't gayon kaya? Mabago sana siya. Magbago sana siya. Hindi yaong pamumula mo ay paninira. Na ang nilalabas sa iyong bibig ay kasisira at makasisira sa iyong kapwa. Yaon na nga ang sinasabi ng Ama, huwag mong pagmasdan ang tahilan sa mata ng iyong kapwa at sasabihin mong alisin ko. Samantalang ang tahilan sa mata mo ay hindi mo makita sapagkat mas malaki pala sa kapwa mo na inaalisan mo ng tahilan. Mga mahal, ito ang buhay ng tao sa lupa. Gaganti at gaganti ang Ama. Wika nga niya. Kung papaano mong lihim na ginawa sa kapwa mo, ang lahat ng hindi dapat at nararapat, kapag ginanti ng Ama, lihim din mong matatanggap. Yaw na nga, ang hindi mo alam, ba't ka may sakit, ba't ka nagkasakit, bakit ka naghihirap ang loob, ba't naghihirap ang iyong isip. Samantalang kung malinis ang iyong isip at mabuti ang iyong kalooban, hindi mo mararanasan ang ikay makalagok ng pait. Manamnam mo man ang iyong nararanasan at dinadanas mo man ay palagay mo ay kahirap,
di mo mararamdaman sa katawan, sapagkat nandoon ang taga-aliw mo at nandoon ang tagapagpasigla mo. Naroroon ang bahagi sa iyo ng Ama dahil siya ay nasa puso mo. Buhay ba ang Ama? Kaya ang wika nga, huwag kayong humatol nang di kayo hatulan, sapagkat kung ano ang panumbang o panukat na ginamit nyo sa kapwa nyo, yun din ang gagamitin sa inyo. Mga minamahal, ilang pong beses mang itong iwika at sabihin, ilang bang beses itong basahin sa inyong harapan, ulit-ulit man din na ito ay sagpitin. Kung ang tao ay walang pinakikinggan, kundi ganang sarili niya lamang, hindi pa rin niya mapapatutuhanan sa sarili niyang siya'y may tinanggap ng Diyos amang mahal. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang mga mapagtimpi, nakakagawang magtimpi. Ngunit yung walang pagtitimpi, walang paglilimi, bulusok. Pagdaka karaka-raka, aarangkada ang sasakyan niya para bagang sira yung manibela. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ano ang nais ng Ama? Upang hindi ka nananaig sa iyong pagkatao, lagi mong handa ang sarili mong siya ang pakinggan mo. Lagi mong ihanda ang puso mo sa Kanya na madama mo siya. Lagi mong ihanda ang iyong mga gagawin para sa Kanya. Sa gayon, matututunan mo ang nararapat at hindi ka makakapagdulot ng sakit ng loob sa iyong kapwa. Sapagkat ang wika nga, marapat mong gawin ang nararapat sa akin, anak, ngunit marapat mo ring tupdin. Sundin mong lahat, huwag lamang pipiliin kung anong layon mo at nasa mong tuparin. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, alin ngayon ang pinakamabisang gamot? Mahal na anak. Alin ang mabisang gamot? Ang nilalagok o ang pinakikinggan na buhay? Yaon ang pawang katotohanan, sapagkat nang unang dumating ka rito, ibang-iba itsura mo ngayon, sapagkat naaaliw na ang puso mo, at yan ang hindi alam na sikreto ng tao. Ang tunay na sikreto ng pagpapasigla ng katawan, ng pampapagalak ng kalooban, yaong patag ang isip mo, yaong walang duming isip ka sa kapwa mo, yaong wala kang iniisip na kung ano-ano, sapagkat ang Ama ang nasa puso't isipan mo. Kaya lahat ng dapat mong gawin, itinuturo niya sa iyo, at lahat ng dapat mong iwasan ay gagawin niyang ituro rin sa iyo. Kaya mga mahal, napigil niyo bang sarili niyo dahil kinilala niyo ang Ama? Purihin niyo siya, pasalamatan niyo siya, sapagkat kung paano niyo natimpi ang sarili niyo dahil sa Kanya, lalo kang sisidlan ng hibayong galak at ligaya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan ang sakit tinuturan. Ang wika nga, magbunga man ang isang sanga, hindi sabay-sabay nagsisibol sila. May nauna sa kanila at mayroong bulaklak pa bago naging buko na. Kaya't may napipigtas ng iba na naging bunga na at sumisibol pa ang iba para may mapigtas muli sila na habang buhay ang punong ito ay maaring makapamunga habang nakakabit siya sa sanga, sa kanyang puno. Sa makatwid, mga mahal ko, ang bahaging kaloob ng Ama sa buhay ng tao, habang nakaugnay kayo sa Diyos, Ama at Anak at Espiritu, tunay na hindi maubusan kayo ng bungang kay tamis na mula sa Kanya, na kung papaano nyo ito'y napasasarap sa buhay nyo, tunay na siyang naglalagak upang maging maginhawa sa inyong lahat. Ang magiging dulot ng tamis ng Kanyang handog. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ang sulong. Kapag nakakita kayo ng taong akala nyo kay bait, akala mo'y mahal na mahal kayo, bilang tao yun ang akala mo dahil magaling magsalita at sasabihin mahal na mahal ka.
Ngunit ang ginagawa sa iyo ay kasiraan. Mahal ka nga ba? Kaya madaling sabihin ng mahal kita. Mahirap gawin, mahalin ka niya. Dahil kung di totoo, sigurado, sakit pa rin ang dudulot sa iyo. Yun ang pag-ibig na huwad at di totoo. Buhay ba nga ma? Mga minamahal ko, katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nako, nagparinig siya ng boses. Katulad niya, umuusad ang buwan, nagkakaroon siya ng laman, samantalang sasabihin ay sinabi na nga, mamamatay na yan, hindi magluluwat, wala nang kaparaanan. Patuturin ng ama na kapag gusto niyang buhayin, at kapag siyang nagtakda, walang nakakaalam kung kailan, kaya habang pinahihiram sa iyo, hindi mo alam kung kailan yun, abay masaya kang kukup-kupin mo, mamahalin mo, pahahalagahan mo. Buhay ba nga ma? Buhay ba nga ma? Ang mahal, ang tunay na nagmamahal, nagpapakasakit, nagpapakasumikap, sa minamahal niya'y nagpapakatapat, hindi nagpapakahuwad. Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ko kayo. Ang wika nga, kapag yung pagputi mo ay puting kulob, magbilad ka lamang ng ilang oras, babalik na yung dati mong kulay. Kapag yung pagbabago mo, hindi totoo, lalabas at lalabas yung natural mo. Buhay bang Diyos? Subalit, kapag natural mo na, kahit na anong gawin sa iyo ng kapwa mo, wala na yun. Patay na yung dating pandama mo. Binuhay na ng ama yung bagong pandama mo. Kaya kapag siyang nanahan sa'yo, kawawa yung mga nanunukso sa'yo. Bakit? Hindi naman ikaw ang gaganti sa kanila. Mayroong gaganti yung tinanggap mo ng totoo sa puso mo. Buhay bang ama? Kaya, hindi nalulumbay yung mga anak ng ama. Hindi natitighatig sa ginagawa ng kapwa nila. Nawika nga, batid na batid nila ang salita niya. Kaya di nila gagawing humatol kahit kanino. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi na nila alam ang hindi na dapat alamin. Sapagkat ayaw na nilang alamin ang dati nilang kasinungalingan. Tinatakwil na yaon sapagkat ang binubuhay na ang dating pagbabagong buhay na hindi niya makamit-kamit noon sapagkat di niya kinikilala ang magpapabago sa kanya at nang matanggap niya at kinilala ang nagpabago sa kanya, ayaw niya nang mawalay pa. Buhay ba ang Ama? Yaon ang mga anak ng Ama na sa puso'y dumuon siya, hindi sa nguso, kundi sa puso. Yaon ang mga anak ng Ama na sa isip nila na itala ang kanyang banal na salita, hindi sa nguso, kundi sa isip. Kaya kapag sa nguso lahat nagmumula ang pagmamahal at salita, wala sa isip, wala sa puso, huwad, hindi matutupad. Sapagkat ang bibig ay madaling magbago ng pangungusap. Ngunit kapag ang Ama ang siyang tinahan mo rito at nakatahan ang salita niya, habang buhay mo, nandiyan nakatanim yan, mamumunga ng mamumunga at di na kailanman kukupasin ka ng masarap na pamumunga na handog ng Ama. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay sarap mabuhay nang walang pag-aalinlangan, na sa bawat araw, Ama mo'y nakatunghay. Ika'y minamasdan at di nililisan, sa'yo'y nakaantabay, hindi kay niiwan. Patuloy kang inaalayan ng kalakasan, yaong iyong kahinaan,
pinatatatag niyang lubusan. Di niya loloobing ikay madimlan, yamang ikay binigyan niya ng tanglaw, na walang kamatayan, yaon ang nais niyang sayo'y malubos na makapanahan. Yaong liwanag na di mamamatay, nang sinuman ay walang makapapatay, maliban ikaw na pumatay, na binigay niya sa'yo. Subalit siya kailanman, di niya na ito papatayin, yamang ito'y sumaiyo, kung di mo siya lilimutin. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Kaya't ang nasa liwanag, saan man dako siya tumahak, nakikita niya ang kanyang nilalakaran at hinahakbangan. Kaya't naiiwasan niya, yamang nakikita niya, kung ang paa niya'y iaapak sa bato, baka ito'y tumumba, ililihis niya. Subalit ang bulag kailanman, hakbang lamang ng hakbang, di niya natatanto kung madudupilas o tutumbalelong. Kaya naman, dahil wala siyang makita, ang bumagsak ay napilayan pa. Paano makakapag-akay ang isang bulag sa katotohanan? Kailangan magising muna sa katotohanan. Mamulat muna sa katotohanan. Magliwanag muna sa katotohanan. At kapag ito'y nasa tao, magagawa niyang akayin ang sino mang bulag na kanyang makita. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Totoo ba ang Diyos? May Diyos nga ba? Abay kung walang Diyos, sino ang nagpapausad ng ulap? Nakakatawa yung kwento, no? Talagang ganun ang kwento. Binibigyan mo ng buhay para makagising sa kapwa mo at mapukaw sa simpleng pamamaraan ang pananampalataya. Oo nga naman, ano? May mga tenga nga lang naroon kasi yun lang. Pero hindi sila nagsasabuhay, kaya wala yung katawan. Pero sa katotohanan lang, pagdating ng takdang namatay ang tao, wala nang katawan doon. Espiritu na lahat. Kaya nga ang nais ng Ama, yung binuhay niyang espiritu sa tao, ay patuloy na buhay at huwag madungisan at magkaroon ng ibang espiritu kayo na masama espiritu. Kaya ang gusto niya at layo niya, masamang espiritu, lumisan ka. Mabuting espiritu, pumasok ka sa anak ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Sapagkat ang wika nga, may 7 asawa ang isang babae na magkakapatid. Sino ang masasabi niyang asawa sa panghuling 7? Aba anak, dito lang sa buhay ng tao ang pag-aasawa. Subalit pagdating doon sa buhay na walang hanggan, wala ka ng asawa, sapagkat walang laman doon. Dito lang ang laman, dito lang ang katawan, at doon ay espiritu na lamang. Buhay ba ang Diyos? Kaya may nagsabi pa, kaya nga po ako nagsasanay ng walang alahas at mahaba ang buhok at suot ay manang. O bakit naman anak? Bakit nagsasanay kang maghubad ng alahas? Isuot mo ng isuot ang alahas mo rito sa lupa kung mayroon kang alahas na hindi mo ninakaw, na hindi mo inumit, nang hindi mo hiniram at di na sinuli. Kung sa'yo isuot mo ng isuot, kasi po yun ang turo sa amin. Magsanay na kaming walang alahas sapagkat pag namatay kami, hindi kami pwedeng mag-alahas. Naturalmente, anak. Sapagkat mamamatay ng lupa mong katawan at magbabalik sa alabok at di mo bibit-bitin ang hikaw mo't kwintas doon. Kaya iwanan mo dito, kailan mo isusuot iyan? Pamigay mo na ng mapasuot na mga bibigyan mo. Ganun po ba? Kung minsan ang tao nagtuturo ng mali. Ba't mo ituturo ang mali? Paano ka pang hihikawan? Patay ka na nga. Sabi mo pa, kasi namatay kang gutom. Sabi mo, kasi namatay kang masama ugali.
Kaya hindi mahigit-higit ang hininga mo. Hirap na hirap. Nagkakandalawit na ang dila mo. Nagkakalawit-lawit na yung tenga mo. Nagkakapilat-pilat. Hindi ka pa pumikit kasi nagdurusa ka. Bakit? Sapagkat yan ang kakamti ng tao. Naghihirap ng katawan. Maghihirap ang kaluluwa kapag di mo ginawang magpakatotoo sa Diyos Ama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya kung minsan, pag nagpunta kayo sa patay, sasabihin, ay kapang, hetek. Siguro, Eka, hirap na hirap ito, Eka, nung malagutan ng hininga. Ba't nga hindi? Mamamatay na lang, nagmumura pa. Eka, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yan ay kwentong totoo. Hindi kwentong kutsero. Ang wika ng Ama, kapag nakilala mo siya at tinanggap mo siya, bibigyan kanya ng kapahingahan ng isip at ng damdamin. Bibigyan kanya ng kapanatagan ng isip at ng damdamin. Bibigyan kanya ng maalwan na pakiramdam at di para kang nag-aapoy at nag-alingas-ngas. Kundi, bibigyan kanya ng kay sarap ng buhay ng tao. Isip ay tuwirang totoo. Bawat oras man at segundo, inaaliw nitong Diyos na totoo. Halina, halina kayo, masdan nyo ang kalangitan, kung paano naibibigay ang pag-usad ng ulap o anak ng amang minamahal. Nang makausad ka sa lumbay, ang Ama ang siyang katapatan, mong ganap na sa'yo'y panahan. Gagawin kanyang matibay, bibigay niya ang kagalakan. Di mo magugunitaman, yaong sa'yo'y mga dalahin sa buhay. Halina, halina o tao, kay sarap sa piling ng Espiritu. Diyos Ama ay sumasa inyo, kasama pa ang anak na Kristo. Ang may pandinig ay nakarinig. Yan. Hanggang wakas ng buhay nyo'y magpakababa kayo tulad ng awit. Na kahit mababa ay maganda pa rin namang naiaabot at naipapahibagay ang himig. Pagkataas-taas mo, pagkatapos habang ikay iksi ng iksi, paiksi ng paiksi, pabaluktot ka ng pabaluktot, ay nanginilibing ka, ay baluktot, di ka mayunat sa libingan mo, ay paano yaon, nakahukot. Kaya patay ka na hirap pa rin ang iyong bangkay. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat, totoo, na magturan siya. Sapagkat siya'y buhay na kumakalinga. Ang bawat kalinga niya'y walang hanggan, walang maliw sa bawat isa. Namnamin niyo siya at madama niyong lubos kung paano umibig, magmahal at magbahagi ng katapatan. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Magpatawad, sabi ng Ama. Tingnan niyo nga katabi niyo kung meron kayong pinagbubuntungang hininga. Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung may nagbubuntong hininga.
Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung may nagbubuntang hininga. Tanungin nyo nga siya, masarap ba yung nagbubuntong hininga? Pag nagbubuntong hininga ka, parang, di ba ganyan ka ng ganyan? Sa kakaganyan mo, baka mamaya, di mo alam. Ba't teka, napano yun? Buhay ba ang Diyos? Ang minamahal, dakilang walang kapantayang Ama. Kaya, pag sumakita ninyo, siya'y patuloy na damhin at madama. Mula sa sulat ni San Pablo sa mga Tesalonika. Pinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pagkukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. Ipinakikiusap namin na mga kapatid na inyong pinaalalahanan ang mga tamad. Pasiglahin ang mga mahihina ang loob. Naku, tingnan nyo nga ang katabi nyo kung mahina ang loob at tamad. Paano nyo malalaman? Hindi nyo kilala, ano? Tanungin mo nga, tamad ka ba sa pananampalataya mo? Mahina ba ang loob mo sa pananalig mo? Abay, lakasan mo at dagdagan mo. May bukas pa, sabihin mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Buhay ba ang Ama? Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pinagaganda mo yung katawan mo, pinakikinis mo'y balat mo, ang kaluluwa mo na may napakaraming dungis. Napakahina. At ang espiritu mo, lupaypay na lupaypay. Kaya hindi ka makalaban. Sa kaunti at karampot mong dinadala, bigat na bigat ka. Samantalang dapat, wala kang nadarama kung ano man ito na dinadala at pinapasan mo kung kasama mo ang pamatok mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag siyang tinanggap mo, ano sa palagay mo ang makakamtan mo? Tingnan nyo nga ang katabi nyo kung ilang pilegis ang noo. Aba, nagsisiunat yata ang pilegis ng mga noon nyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tandaan ninyo mga manamahal ko, lingkod, hindi lingkod, mamamatay. Ngunit, kung naging lingkod kang matapat sa Diyos, malaki ang kaibahan mo sa taong naglilingkod na huwad. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Lalo naman kung tagasunod ka na totoo at sa Amay sunod ka ng sunod sa kalooban niya kaysa nagsasabing sunod ng sunod, baluktot pa lang isip niya. Mga minamahal, kay buti ng Ama. Tandaan ninyo, walang magagawang sinuman kapag takda na niya. Subalit habang di patakda, maraming paraan ang Diyos Ama para ikaw ay baguhin niya, pagalingin niya, aliwin niya, pagalakin niya, liwanagan niya, palakasin ka, at bigyan ka ng ginhawa, di lang ng pakiramdam, ng buhay at ng kaluluwa. Buhay ba ang Ama? Kaluluwa at katawan dapat ay buhay. Sapagkat kung binubuhay mo lang ang katawan mo at patay ang kaluluwa mo, bay buhay ka pa, patay na kaluluwa mo, paano ka? Kaya wala kang
sigla. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Napakasarap mamuhay at mabuhay. Lalo na kung may kinakain ka. Subalit, tandaan ninyo, kahit marami kang pagkain, kung sisigihan mo yung kain ng kain, ay sigurado, mamamatay ka rin sa busog mo. Buhay ba ang Ama? Ngunit alam nyo baga, kapag sa banal na salita ng Ama, doon kayo napakabusog at busog na busog, eh walang mamamatay, lalong sumisigla, lalong lumalakas, lalong lumulusog kayo. Sapagkat walang naiimpatyo sa kabusugan, sa salitang banal. Ngunit sa pagkaing tiyan, may naiimpatyo, humihingal, hingal sa kata. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya maging simple lamang sa pagkain. Huwag kang maging masiba. Subalit, sa salitang banal, lagi kang magsumakit, magsumikap na mabusog ng mabusog at kumain ng kumain. Sapagkat iba ang banal na salita kaysa pagkain ng tiyan na nakakaimpatyo at nakakabundat ng tiyan. At pag nabundat ang tiyan, sabi mo, mataas yata ang presyon ko. Masakit pati batok ko. Kaya pala nakaisang pata ng baboy. Buhay ba ang Diyos? Ngunit, at pasubali, kapag ang kinain mo ay isang libro man ng salitang banal sa Biblia, hindi ka aapaw sa tiyan, kundi aapaw ka sa galak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Nawa, patuloy niyong manamnam. Patuloy niyong ikasiya, makasiya, maging kasiya-siya sa inyong kalooban, maging makapatag, magbigay kapanatagan at kapayapaan sa inyong isipan. Nawa, patuloy niyong hanapin ang masakit sa inyo ay huwag niyong gagawin sa kapwa niyo. Nang sa gayon, kung kayo'y nakagawa ng mabuti at nakita nyo ng ganti ng Ama sa inyo, magalak kayo. Subalit, kung gumawa kayo ng masama at dumating ng ganti sa inyo, doon na kayo. Diyos ko, eto na ang parusa ko. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan. Namnamin nyo, yaong salitang binikas ko, kayo'y inaaliw ko, di lamang ang katawan nyo, maging ang kaluluwa ninyo. Aliw na aliw ito, kapag naaliw kayo, ay di lamang kaluluwa, maging ang espiritong nabuhay sa inyo, ay patuloy na mabubuhay at sisigla. Kaya't pag sumakitan nyo, mata mo nyong totoo, yaong Ama ng buhay nyo tao, nang maging marapat kayo sa pananaw nito. Ang may pandinig ay nakarinig. Tandaan nyo mga mahal ko, wala namang masamang tao. Kaya lang sumasama ang tao sa masamang espiritu. Kaya kapag nabuhay ang mabuting espiritu, walang masamang tao na di makakalaya sa kasamaan, sapagkat ang Diyos Ama ang mananahan, ang may pandinig
ay nakarinig. Minsan lamang ako daraan sa buhay ng nilalang, kaya't mitiin sa inyo ay kangtin, yaong sa inyo ay pagdala, na kailanman huwag masayang, at kailanman huwag maparang sa buo ninyong pangangatawan, makapanahan ang lubusan upang kaluluwa ninyong taglay, patuloy na sumigla at lumakas kasama ng inyong katawan, na makakalaban din naman yan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Pag nilayan niyong tuwiran, yung aking sa inyo'y tinuturan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay kayo at magbulay, magtanto kayong ganap at lubusan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magtanto kayo sa aking tinuturan, bawat araw kayo ay matutong masyahan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magtanto't magnilay kayong lubos, sa bawat saki sa inyo'y niluluwal. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay kayo at magtanto, bawat araw sa inyo ay pakinggan. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay, magbulay kayo ng tuwiran, bawat araw ay mayroon akong alay. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, kayo ay magbulay, magtantong tuwiran sa aking alay, kailanman kayo'y di magkukulang. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay at magbulay na lubusan, pag nilayan nyo ang saki sa inyo'y alay. Halina, halina, halina mga mahal. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay kayong lubos at tuwiran, bawat araw ay inyong pakinggan. Diyos amang sa inyo'y tapat kailanman, di kayo magkukulang, di kayo gugutumin. Hindi kayo kailanman maninimdim, kapag ang Ama ang sa inyo'y pinakinggan. Ang bawat araw sa inyo ay nakalaan, ang bawat araw sa inyo'y may nilalaan. Bawat araw man, saan man dako, kayo'y magsitungo, sa tuwina sa inyo'y amay may laan. At di kayo kailanman kanyang nililisan, at di kailanman kayo nililisan.
Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Diyos? Dakila bang Diyos? Ayan. Yun namang doble-doble, mamahagi naman. Huwag namang madamo. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas sa tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay noon, ngayon at kailanman. Halina kayo mga minamahal, magnilay at magbunay, magtanto na tuwiran, Diyos Ama ay pakinggan. Dakila na di mapapantayan, noon, ngayon at kailan pa man. Hindi lilipas sa maghapon, maging sa magdamag.